Magandang hapon mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 7, 2023. Kumustahin po natin yung Lady Unbothered na ngayon ay bothered na bothered. Ha! Bibi Sara, akala ko ba unbothered? Bakit ngayon nanggagalaiti kayo? Nagwawala. Pikon na pikon. Di ba mga kababayan? Nakakatawa. Akala ko ba okay lang na walang confi fund? Sabi nyo noon, I can live without confidential fund. And it's up to Congress. It's up to the wisdom of the Congress if they are going to give me my request. I can live without confidential fund. Tapos, unbothered. Pero ngayon, napapansin nyo po ba? Siguro, in private, siguro nagpupuputak yan. Siyempre, publicly, hindi siya talagang expose ng kanyang true emotions. Siyempre naman. Pero halatang halata pa rin. Napikon na po siya. Akala ko hindi siya maaapektuhan. Pero talagang affected, oh. Bakit? Madam BP, panayang panayang speech nyo dyan. Puro mga patama ka kay Martin Romualdez. Bakit? Kasalanan ba ni Martin Romualdez yun? Sisihin nyo yung buong kamera. Kasi nagising sila nagising sila sa katotohanan. Siguro, sa tulong na rin ng ingay ng tao. Isa na ako doon sa nag-iingay. Sabi mo pa, yung mga kumakalaban sa confidential fund ay kumakalaban sa kapayapaan. At yung kumakalaban sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tama yun. You are correct. Sa totoo lang, tama po kayo. Kaso, parang ang pinatamaan nyo ay yung sarili. Kasi, ang confidential fund talaga, para yan sa kapayapaan. Diba? Para yan doon sa mga government agencies na nangangailangan ng pondong yan. Yung mga nagbabantay sa ating national security, kagaya ng armed forces, ng police, ng Department of National Defense, yung mga intelligence agencies. Di ba? Hindi ang Office of the Vice President. Ang trabaho nyo lang naman as Vice President is para antayin kung matigok bigla ang Pangulo. Or kung magsaksid kayo sa inyong mga maitim na plano na pagpapatalsik sa ating Pangulo. Alam nyo, BP Sara, kaysa naman magmukmuk ka dyan, magtatatalak ka dyan ng mga nagpapakita tuloy na ikaw ay pikon na pikon, buti pa, asikasuhin mo yung pagpaplano kung paano nyo patalsikin si BBM. Diba? Ganun. Nang sa ganun, matupad mo na yung maging tambaluslos ka na talaga. Dahil sa totoo lang, ikaw naman talaga ang tambaluslos. Ikaw yung atat na maging Pangulo. Yung hindi makahintay ba? Sabi ng iba dyan, sabi ng mga tagahanga mo, hindi raw ikaw atat na maging Pangulo dahil nagbigay ka nga raw, nagparaya ka nga daw noong 2022. Nagparaya nga ba? Or nakapag-isip-isip
na-realize siguro na wala naman talagang laban. Kasi ang Duterte Davao lang. Uy, nagagalit yung mga asungot na supporter, yung mga diehard, mga DDS. Binyagan natin ang bagong meaning ng DDS. Kapag-isipan ko yan. Yung Marcos buong Pilipinas. Di ba? At saka mas nauna pang di hamak. Napag-isip-isip nyo kasi na wala naman talagang laban sa Marcos. Di ba? Yun ang advice sa'yo ni Madam Gloria. At buti nakinig ka, kasi kung hindi ka nakinig, pwedeng nag-neck to neck kayo ni BBM, or sa paniniwala namin, kaming mga loyalista, ay talagang si BBM ang mananalo. Yun talaga. Magaling si Gloria, yung advisor mo, na inadvisean ka na wag muna. Hayaan mong maging Pangulo si BBM. Anyway, ang gagawin natin, ganito. 2 taon lang siya. I-impeach natin siya. Or ikukudita. Kaya nga advice ni Gloria sa'yo, kunin mo yung DND. Maging secretary ka ng National Defense. Kaso, magaling naman kasi yung legal advisor ni BBM. Inadvisean siya. Muntik nang ibigay ni BBM. Kung hindi lang dahil kay Manong Johnny Enrile, na ibigay sa'yo yun. Si Manong Johnny, doon ka magalit. Yun ang may advice kay BBM na wag ibigay sa'yo. Kasi delikado nga. Very obvious DND, Vice President. Obvious naman masyado. Yung ninang mo na deplatters. Ngayon, tuloy. Ngayon, ang problemang malaki ngayon ni BP Sara, mga kababayan, ay itong controversy dahil sa confidential fund. Yung 125 million na inubos sa loob ng 19 days. Hindi pala 19 days, 11 days lang. Pero alam nyo kung bakit naubos yun. Ito parang wala akong naririnig na nakakapag-analyze nito kung bakit naubos yun in 11 days, 11 or 19 days. Ito yan. 'Di ba? Nag-request siya. Binigyan siya. Kailan siya binigyan? Nung 125 million. December 13, 2022. Ang rule po kasi sa budget, kailangan ubusin mo yan within the year. 'Di ba? Ubusin mo, kailangan maubos mo yan within that year. Kasi pag hindi mo yan inubos, kailangan ibalik mo siya sa kaban ng bayan. Ibabalik mo yan pag hindi naubos. So, since December 13 mo nakuha, you only had 19 days mo. Kaya inubos mo in 19 days. At ginalingan mo pa, 11 days lang pala naubos. Kasi kung hindi mo siya inubos, halimbawa may natira na 5 million o 10 million, kailangan mo siyang ibalik. Di sayang naman. Di ubusin mo na lang. Diba? Ganun lang yon mga kababayan, yung mga nagtataka kung paanong inubos sa loob ng 11 days. Kailangan ka kasing ubusin. Dahil magtatapos na yung taon. Ayaw na niyang ibalik. So kung saan man niya yung ginastos, we don't know. Basta kailangan ubusin siya. Ang duda ko doon, ininvest yun. Alam naman na ipinamigay, ipinamasko. Well, panahon ng Pasko yun Maaring, yung iba noon, siyempre, ipinamasko siguro sa mga pamangkin, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga supporters.
Or, ibinangko yung iba. Nang sa ganun, savings yun para sa budget para sa susunod na presidential elections. Nag-iipon ko, nag-iimpok. Oh. At she's also expecting na marami pang darating. Within 6 years ba naman? Yeah, 5 years. Makakapag-impok pa siya. Even a billion makakapag-impok. Kasi biruin mo, for 2024, ang kanyang request is 650 million. O, gastusin man niya doon yung 150. Meron pa siyang half billion, day. Half billion, 1 year. O, times 5. Ilan yun? Kayang-kaya ng tumakbo na Pangulo sa 2028. Tapos hindi lang, sarili niya lang yun na impok. Eh marami pa siyang mga friends, magbabangka. Lalo na yung China. Oh. Ilang bilyon kaya? 'Di ba? Kaya ang liwanag ng kinabukasan. Yun po ang na-analyze ko. Nagtataka ang lahat kung paano inubos. Yun lang yun. Ang dali naman nun. Paano kung ininvest sa Cayman Islands or sa Switzerland? Di ba? Sa mga overseas banks. Kasi paano naman uubusin yon ng ganun lang? Baka ininvest sa Bitcoin, cryptocurrency. O, maraming pwedeng pag-investan. Paano kung bumili ng isang isla? Ang dami pwedeng gastusan. Kayo naman, no? Kahit ako, kaya ko ubusin yan in 10 days. So, ngayon, ito mo ngayon ang pinoproblema nitong mga kulokoy na mga suportadores niya, no? Marami akong mga fina-follow na mga vloggers na talagang ipinagtatanggol si Sara tungkol dyan sa confidential fund. Na kesyo kailangan daw. Ungas! Paano mo nasabing kailangan? Saan niya kailangan? Saan niya gagamitin? Vice President siya. Hindi naman siya. Ano naman ang threat sa buhay niya? Walang threat yan. Ang may threat po, ang buhay, yung Pangulo. And where does the threat coming from? Sa VP mismo. O, kaya yung presidente, siya dapat ang mayroong confidential fund. Dahil unang-una, si presidente ay siya ang commander-in-chief. O di, armed forces pa rin. At saka siya nga ang may pinakamaliking threat sa buhay. Dahil siya ang unang-unang gustong papatalsikin. Hindi ang VP. My goodness, kayo naman oh. Paglulukuhin nyo naman. Ang maloloko lang yan, yung gaganito ang utak, oh. Kailangan daw okay daw sa kanila na may confidential fund si BP. Kailangan daw. Sira ulo. Kailangan. Pati DepEd, kailangan. Mahina na nga ngayon ang NPA. At saka, elementary high school, hanggang high school lang ang hawak mo. Paano ba mag-confidential fund sa Sa college ang recruitment, diba? At saka halos, mahina na nga ngayon ang recruitment. Diba? Kaya, itong si Madam Unbothered, na bothered na sa ngayon, kasalanan mo yan. Kasi masyado kang nagpahalata. Masyadong, gahaman, masiba, dusta. Yan kasi, akala mo kasi, ginawa mo yan, kasi nagagawa nyo yan sa Davao,
Akala nyo magagawa nyo rin sa national? Iba kasi yung national kaysa sa Davao. Yung Davao kasi parang kingdom nyo yun eh. Kayo ang hari doon. O, may makakaano pa ba niya na iba? Wala, Duterte lang yan. Walang maglalakas loob na pumalit sa inyo dyan. Sino magko-question sa inyo ng confidential fund dyan sa Davao? Pero iba sa national. Lahat yan magtatanong. O ako, nagtatanong ako. Isa ako sa nag-iingay. Kaya isa ako sa sinasabi mo na kalaban ng bayan. Baliktad po, BP Sara, ikaw ang kalaban ng bayan. Kasi ikaw ay isang pro-China at ikaw ay nanghihingi ng confidential fund na pagkalaki-laki na kahit hindi mo naman kailangan. At kinakailangan pang puwersahang bawiin sa'yo, imbis na ibigay mo ng kusa doon sa nangangailangan sa West Philippine Sea. Ibaliktad ka eh. Ikaw ang kalaban ng bayan, ikaw ang panganib sa bayan. Dahil ultimong yung nangyayari sa West Philippine Sea, wa kayo comment. Diba? So, ikaw ang kalaban ng bayan. Diba mga kababayan? Okay? Maigsi lang po tayo kasi baka mag-brown out na naman. 2 araw na nag-brown out kaya wala akong post kahapon. O, tiigsian ko lang. Baka bigla na namang maputol ako eh. Okay, thank you for watching and kung may kuryente pa rin mamaya, mag-vlog pa po ako. See you in my next video. Peace!